Sa ating mundo, maraming tao ang nagnanais ng mahabang buhay. Sa tuwina, may mga kwento at mito na nagiging inspirasyon upang maabot ang ating mga pangarap sa buhay. Ngunit isa sa mga pinakakahangahangang kwento sa Biblia ay ang tungkol kay Matusalem. Siya ang taong nabuhay ng 969 na taon, ang pinakamahabang buhay na naitala. Sa ating paglalakbay ngayon, tatalakayin natin ang mga lihim na nagbigay daan sa kanyang kahangahangang buhay. Ano ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa kanyan? Una, sino nga ba si Matusalem? Siya ay isang tauhan sa aklat ng Genesis sa Biblia, na kilala bilang anak ni Lamech at apo ni Noe. Ayon sa mga tala, siya ay nabuhay mula sa taong 687 hanggang 1656 ng BC. Sa mga tao ng kanyang panahon, ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit si Matusalem ay nakilala hindi lamang sa kanyang haba ng buhay kundi pati na rin sa kanyang karunungan at pananampalataya. Sa kabila ng kanyang mahabang buhay, hindi ito naging madali. Ang kanyang kwento ay nagsimula sa isang panahon kung saan ang mundo ay puno ng kasamaan at kalupitan. Ngunit, sa kanyang mga magulang na sina Lamech at Betenos, siya ay lumaki na may mga magandang asal at mga aral na ipinasalin sa kanya. Si Lamech, na kanyang ama, ay ipinanganak na may malaking pag-asa at pananampalataya, at siya ay kilalang nakikipaglaban para sa kabutihan. Isa sa mga kwentong iniwan sa atin ni Lamech ay ang kahalagahan ng pananampalataya. Mula sa kanyang ama, natutunan ni Matusalem ang tungkol sa mga utos ng Diyos, at ito ay nagbigay sa kanya ng matibay na pundasyon sa kanyang buhay. Ngayon, tatalakayin natin ang mga lihim na nagbigay daan kay Matusalem upang magkaroon ng mahaba at makabuluhang buhay. Maraming teorya ang umuusbong sa mga dahilan ng kanyang mahabang buhay. Unang-una, ang kanyang malalim na relasyon sa Diyos. Sa mga sinaunang panahon, ang mga tao ay may mas malalim na koneksyon sa kanilang pananampalataya. Sa kanyang panahon, ang mga tao ay nakikinig at sumusunod sa mga utos ng Diyos. Ang pagkakaroon ng matibay na espiritual na buhay ay nagbigay sa kanila ng lakas at katiyakan sa kabila ng mga pagsubok. Ayon sa mga talata sa Biblia, si Matusalem ay isang tao ng pananampalataya na nagbibigay diin sa kapayapaan, pagkakaisa. Ang kanyang buhay ay puno ng mga ritual at pagdarasal na nagpatibay sa kanyang ugnayan sa Diyos. Ang mga ito ay hindi lamang mga tradisyon, kundi mga paraan upang makakuha ng gabay at suporta mula sa isang mas mataas na kapangyarihan. Sa panahon ng mga pagsubok, ang kanyang pananampalataya ay nagbigay sa kanya ng lakas na labanan ang anumang hamon. Isa pang dahilan ng kanyang mahaba at masiglang buhay ay ang kanyang mga gawi. Sa mga tradisyonal na kultura, ang pagkain ng malusog na pagkain at ang pagkakaroon ng magandang pamumuhay ay tinuturing na susi sa magandang kalusugan. Si Matusalem ay lumaki sa isang mas malinis at mas natural na kapaligiran. Ang kanyang diet ay puno ng mga sariwang prutas, gulay, at iba pang masusustansyang pagkain. Ngunit, hindi lamang sa pagkain at pananampalataya umiikot ang kwento ni Matusalem. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kanyang mahabang buhay ay ang halaga ng pamilya. Ang pamilya ay isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Sila ang kanyang suporta, inspirasyon, at kasama sa kanyang paglalakbay. Si Matusalem ay may mga anak na sina Lamech at Noe. Ang kanilang relasyon ay puno ng pagmamahal at pagtutulungan. Sa panahon ng mga pagsubok, ang pamilya ang nagsisilbing kanlungan. Ayon sa mga kwento, siya ay naging matibay na haligi ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga anak ay lumaki na may magandang asal at may malalim na pananampalataya sa Diyos. Ang pagmamahalan sa pamilya ay nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Ang pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa mga mahal sa buhay ay nagdadala ng kasiyahan at kapayapaan sa puso ng bawat isa. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pamilya sa ating buhay. Ngayon, tatalakayin natin ang mga aral na maaaring makuha mula sa kwento ni Matusalem. Una, ang kahalagahan ng pananampalataya. Sa panahon ngayon, maraming tao ang naliligaw ng landas at nahihirapan. Ngunit, kung tayo ay may matibay na pananampalataya sa Diyos, tayo ay magkakaroon ng gabay at lakas upang harapin ang anumang hamon. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang simpleng ritual.
Ito ay isang malalim na relasyon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Kung tayo ay nagdarasal at humihingi ng tulong, makikita natin na ang Diyos ay laging naroon upang umalalay sa atin. Sa huli, ang kwento ni Matusalem ay hindi lamang kwento ng mahabang buhay, kundi isang paalala sa atin na ang buhay ay mahalaga. Sa ating paglalakbay, huwag kalimutan ang kahalagahan ng pananampalataya, pamilya, at kalusugan. Ang mga aral na ito ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang magkaroon ng makabuluhang buhay.